Morning mga kasenpai. Step one, Kape tayo. wake up early, gon' ride some fun. Step two, get some good, some food in you. Step three, Ano ba yung usong ngayon? Trading. Yung laging lumalabas sa news feed natin. Yung kay kay Carlos Yulo, doon sa kanyang nanay. So, nakakalungkot yung nangyari sa kanila, no? Pero alam niyo kung bakit, sila naging ganun. Tingin ko walang problema kay Yulo eh. Ang problema is yung nanay. So, hindi naman siguro lahat ng nanay ganun, no? Yung nanay ko mapagbigay, bait. Pagka wala kami, binibigyan nila kami. Pero kung yung case ni Nanay Yulo, nasanay na siguro siya kasi bata pa lang si Yulo, kumikita na siya. Nanalo na sa mga competition. Yung napapanalo na niya, siyempre, yung nanay yung kumukuha. Kaso, hindi niya na malayan. Lumalaki na pala yung anak niya. Kakaroon ng sariling isip, may sarili ng decision. Hindi na siya nagsasabi kung kukunin niya yung pera na incentive na panalunan niya at saka yung ipon niya sa bangko. So, sa interview ni Yulo na nasisiro pa yung kanyang ipon sa bangko. Walang pasabi eh. Okay sana kung meron sanang pasabi yung nanay. Na anak, muna, gamitin ko muna yung pera mo ha. Kasi kailangan natin eh. Kaso wala eh. Hindi niya alam kung saan napunta yung pera. Mamalayan niya na lang na kinuha na pala ng nanay niya, nagastos na pala ng nanay niya. So, siyempre ikaw, bilang anak, parang yun eh, disrespectful din bilang sa anak mo. Kasi hindi nakakatuwa yung gano'n. Tapos yung yung laban ni Yulo. Nagpa-press con pa yung nanay niya para sabihin na madamot yung anak niya. Sakit nung kung halimbawa napanood niya yung napanood ni Yulo during na meron siyang laban sa Olympic. Hindi kaya siya nasiraan ng bait. Buti na lang laking tulong din siguro ng GM niya kasi si Yulo mismo may sabi na na mental health niya si Chloe. Mahal, sana'y pakinggan mo ang awitin kong ito at handa akong magbago para lamang sa iyo lahat ay aking gagawin. Huwag ka lang mawalay sa'kin at ang puso't isip ko sana'y iyo rin ang kinin. At maramdaman mo sana ang pag-ibig sa'yo. Di sasayangin ang pag-ibig na inalay mo. At handa ko pong baguhin ang lahat-lahat sa akin. Pe, mahalin mo lang ako, yun lang ang tangi kong hiling. Tsaka hindi mo masasabing pera lang yung habol ni Chloe kasi hindi pa sikat si Yulo noon. Mas sikat pa si Chloe kasi meron siyang 500,000 followers sa kanyang YouTube channel. Tsaka kumikita na rin siya. At bukod pa doon, hindi siya laki dito sa Pilipinas. Anak siya ng Australian. So mapera na talaga si Chloe at that time. Hindi mo sisisi yung bata kung bakit si Chloe yung sinasama niya sa mga laban niya kasi yun naman yung result tagumpay. Kasi yun yung nagpapaano sa kanya, inspiration niya na para manalo sa laban. Ay kung yung nanay mo, siguro dapat ang sagot ng iba yung nanay.
maging inspiration mo ba yung nanay kung ganun yung ginagawa sa'yo? Halip na sinusuportahan ka, sinusuportahan niya kalaban kasi hindi mo agad binibigay yung pera. Paano mo ibibigay? Siya na kumukuha ng pera mo. Hirap nun, di ba? Kung halimbawa, sige, sabihin natin, ako maging magulang. Kapera yung anak ko. Kukunin ko na lang basta-basta sa anak ko. Tutuwa ka yung anak ko. Di ba hindi? Tsaka yung pa-press con, tsaka pagkuha ng attorney, parang wala, disrespectful na talaga. Bilang anak mo yun. Ma, ba't kumuha ka ng attorney? Para saan? Para kanino, sa akin? Diba? Tapos magpapapress con siya. Parang hindi talaga maganda yung ganun ginawa ng kanyang nanay. Pero dapat, although kailangan talaga natin, respeto talaga yung mga nanay natin. So, since mapera naman si Yulo, ano man ang nangyayari, bigyan niya pa rin yung nanay niya. Kasi nanay at nanay niya pa rin yun. Yun nga lang. Totoo yung sinabi niya na yung boundaries mababawasan talaga. Magkakaroon talaga. Kasi doon yung sama ng loob eh. Pero kung makikita naman ni Yulo na hindi na ganun yung nanay niya, magpapapress con, kung sino magsasabi ng kasiraan sa anak niya. Siguro that time, hindi ko matatanggap ni Yulo yan. Kaya pwede naman pala maging sweet yung nanay niya eh. Kasi napanood ko sa TV na umiiyak siya, nagsusorry sa anak niya sa mga nagawa niya mali. Haloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Emosyonal na binasa ni Angelica Yulo ang kanyang mensahe para sa anak, ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Pwede naman palang ganun eh. Bakit kailangan pa niya magsabi pa na? Lalo sa picture, family picture. Ba't kulang yata kayo dyan? Sabi nung comment. Pero sa sagot ng nanay, Angelica, wala namang kulang Kompleto kami dito wala doon si Yulo. Carlos Yulo. Diba? Kung mababasa ng anak niya yun. Ibig sabihin, parang hindi na siya bilong doon sa family na yun. Sakit nun, diba? Tapos Japan lang malakas. Hindi yun naunawa ng iba. Unawaan lang, basta nanay. Nanay talaga dapat. I-respect. Nato naman talaga. Dapat talaga na i-respect ang nanay. Ang problema lang, yung ginagawa ng nanay, hindi ka tanggap-tanggap. Doon dapat magalit sa maling ginagawa. Kasi parang tinuturuan mo lang lalo yung nanay mo. O tinuturuan mo yung iba mong mga kapatid na okay lang pala yung ganung ginagawa ng mami ko, ng nanay namin. Sunod pala pagka naging nanay kami, ganun din yung gagawin ko. Mali, di ba? Yung role model, magulang talaga. Ito yung pagpapakita ng pagmamahal. Nagsisimula yan sa nanay. Kasi kung mahal mo yung anak mo, sigurado, mamahalin ka ng anak mo. Yun. Thank you.